Our scripture for today ay kinuha po natin sa Isaiah 11, 6-10. And the wolf will dwell with the lamb, and the leopard will lie down with the young goat, and the calf and the young lion and the fatling together, and a little boy will lead them. Also, the cow and the bear will graze, their young will lie down together, and the lion will eat straw like the ox. The nursing child will play by the hole of the cobra, and the weaned child will put his hand on the vipers. Then they will not hurt or destroy in all my holy mountain, for the earth will be full of the knowledge of the Lord, as the waters cover the sea. Then in that day the nations will resort to the root of Jesse, who will stand as a signal for the peoples, and his resting place will be glorious. Maaari na po tayong upo. Thank you, Lord. Sabi nila, a picture is worth 1,000 words. Sa mga mahilig sa art, maybe some of you alam kung sino nag-paint niyan, no? Hindi po ako, no? Tamad po ako mag-paint. No? I am the artist na tamad humawak, gumamit ng mga pintura. Yan po ay painting ni Vincent van Gogh. Ang pangalan po ng painting na yan ay Starry Night. Diyan po kinuha yung awit ni Don McLean na Starry Starry Night. At hindi na po natin kakantahin yun. Diba? Ngayon po, itong si Vincent van Gogh, sa kanyang buong lifetime as an artist, isa or dalawa lamang na painting ang naibenta niya. He was a frustrated artist. Sumikat na lamang yung kanyang mga paintings after many, many years. And you know what? Ang sad story is, nagpakamatay po siya because of that. So there is a story sa painting na yan. Yun po yung kwento nung mismong painter. Pero yung mismong larawan na yung tinitignan. Kasi nasa tao kung paano niyang titignan yung larawan na ipinapresent sa kanya, especially yung mga paintings, yung mga work of art. Kaya po nowadays makakita kayo ng painting na worth 200 million, isang malaking canvas, may guhit lang sa gitna, 200 million. This one itself is more or less $200 million. Kaya po mga nasa museum yung mga yan. Ngayon po sige, subukan nating ipaliwanag ano yung nakikita natin dyan sa larawan na yan. Pero po yung frame, huwag nyo na isama yung frame. Yung mismong nasa larawan, nasa kalagitnaan, for me, ang isa sa nakikita ko dyan ay yung mga malalaking stars. Alam niyo po ba yung mga critics, ang isa sa ayaw nila dyan, napaka-unrealistic naman saka nakakita ng ganyang kalalaking stars. Hindi po nabenta yan ng araw. Hindi yan nabenta ng mahal ng araw. Ayaw dyan ng mga critics. Ngayon, ang isa sa paliwanag nila, sabi ng mga religious people daw, kasi makikita ninyo 11 stars. 11 stars tapos merong isang malaki. Ang sabi ng mga religious people, parang may kinalaman kay Joseph, no, ng panahon ni Jacob. Yung 11 stars na magbabow down daw dun sa sa isang malaki, and that is Joseph. So sa mata ng mga religious, may pagka-religious tong painting na ito. No? At makikita ninyo merong chapel dun sa distance. So in their thought, maaring may kinalaman yan dun sa biblical account sa Genesis. Iba naman, hindi napapansin yung kagandahan ng likuran, na napapansin yung cypress tree na nasa harapan. Ano ba naman niya, bakit nag-drawing siya ng puno sa harapan, nakaharang tuloy sa view? So depende po sa tao kung paano niyan titignan yung painting. Depende sa tao kung i-appreciate niya or hindi. Yan po yung panahon ng mga impressionists. Mga impressionist art. At ngayon po, ulitin ko, more or less $200 million ang halaga niyan. Pero nung araw po hindi pinapansin. Ngayon po, merong theory. Ang artist kasi depende sa kanyang point of view, yung kanyang pinipaint. Ang sabi ng iba, according sa history, ito kasi si Vincent van Gogh, dahil nga sa frustrated siya sa kanyang art, medyo nasiraan ng bait. Meron nagkukwento na pati yata tenga niya tinrain yung putulin, because of that, frustrated. Until such time, naipasok po siya sa isang institution.
mental institution. At ang sabi nila, after daw nun, saka lumabas yung painting na yan. So ang theory nila, yan daw yung view sa loob ng asylum na kinalalagyan ng artist. At doon sa kwarto niya, sa asylum, kapag binuksan mo yung bintana, kita mo yung village, yung nga lang mayroong puno na nakaharang. So, you know, it's just a painting, pero maraming istorya behind it. Ganun po ang pagtingin sa art. No? Ganun po ang pagtingin sa art. Inaalam din, parang pagbabasa ng Biblia. You're not just reading it, put yourself in it. Kung madali nga lang habang binabasa mo yung Biblia, edi nandun ka na sa parte na kung saan ang Panginoon lumalakad sa tubig. Ando ka mismo sa Israel, di ba? Ilog Tiberias ba yun? Or Sea of Galilee or what? You know? Kung merong chance, why not? Tapos, nagpe-pray ang Panginoon dito sa binabasa ko sa Gethsemane. Pumunta ka sa Gethsemane, you will see. It's there. No? Iba yung feeling eh. Yung bang ilalagay mo sarili mo mismo in a literal way or at least man lang in your proper imagination. So, indeed, a picture is worth 1,000 words. Bukod doon sa mga sinabi ko, I believe, marami pang pwede na descriptions na ibigay dyan sa painting na yan. At marami pang iba. Iba, papansin yung pag-stroke ng brush, no? Kasi impressionist era yan eh. Iba kasi pointillisimo ang ginagawa. Puro tuldok. Ito naman medyo hinahagod-hagod niya hanggang sa mabuo yung tinatawag na image. In the light of that, ang pamagat po ng mensahe sa araw na ito, walang iba kundi picture perfect. Yung kasing larawang nakikita natin is saying something about us. Kaya nga po sa pagpapicture, maging maingat din tayo. Because it's telling something about you. It's telling something about your life. Hindi ka lang basta pwesto na ganyan na paano. Kung paano ka kasi makikita ng tao sa larawan, malaki ang possibility, makikilala ka na through those pictures na pinopost mo. Kaya nga kapag puro kuko mo ang pinopost mo, di ba? Iba't mga klaseng kuko. Siguro mukhang kuko tong taong to. Kasi puro kuko ang pinopost eh. Kung hindi man puro kuko, puro pagkain, takaw siguro to. Or, siguro chef siya. Diba? So, dalawang klase lang naman kasi ang pagtingin ng tao eh. Puro pagkain ang pinopost, matakaw siguro to. Or, yung kabila naman, siguro chef to, mahilig magluto. Or, yung pangatlo, wala lang. Yun lang ang gusto niya mangyari sa buhay niya or what. Diba? Puro jeep. No? Nangongolekta ng picture ng mga jeep. So, meron kasing sinasabi yun sa'yo eh. No? Kung ikaw naman yung kapag nagpa-picture ka, talagang kulang na yung pores mo sa mukha makita. No? Ano ba to? Bundok ba to? Or what? Nunal ko yan. Masyado lang kasing close-up. No? Kaya akala mo tuloy bundok. Depende kasi. So maging sa pagpapapicture po, mag-ingat. It's saying something about you. Okay? One way or the other. At ayaw natin ma-misinterpret siyempre ng kapwa natin tao. Let's go back to this. Picture perfect. Ano ba ibig sabihin ng picture perfect? Praise kasi yan. Sinasabi siya. Ginagamit in a way. Meaning, completely flawless. Uy, ayos naman picture mo sa Facebook yung habang kumakain ka ng putok bato. Napaka-flawless talaga. No? Napaka-flawless. Picture perfect. Having an appearance or quality that is exactly right. Kasi may mga picture na napaka-perfect eh. You know, out of the blue, habang nasa bus ka pa, uwi ka ng probinsya, kumuha ka na ng picture ng bukid or what, nung tignan mo, oh, masterpiece! Ang ganda! Di ba? Out of the blue, hindi mo sinasadya. It's either a masterpiece or monsterpiece kapag kabaliktaran. Ano pa meaning ng picture perfect? Completely perfect. Meron na ba tayong picture perfect na picture? Parang napakahirap, ano? Kapag wala kang makita, wala ka perfect. No? Beauty is in the eye of the beholder. Di ba? Yun na lang ang sabihin mo sa sarili mo. Ang kagandahan ay nasa mata ng siyang lumikha. Yan. Yun po ang meaning ng picture perfect. Kanina po, pinag-usapan natin yung painting ni Van Gogh and we will see the mixture of light and dark, the mixture of happiness and sadness. It's a mixture of things na iniligay sa isang larawan. Ngayon po, itry nating i-paint sa ating kaisipan
yung binasa natin sa Isaiah 11:6-10. Marami pang mga paintings kung saan yung mga biblical stories ang pinapaint nila. Napakarami po. At yun yung mga panahon nila Michelangelo, nila Donatello, Leonardo, di ba? Okay? Pero this time around, bumalik tayo mismo yung magiging painter. Let us be the artist. Kulang lang page, sasabihin ko, no? Saka yung daga, yun ba yun? Okay. So, tayo naman ngayon na maging artist, tayo naman na maging Van Gogh. Or be yourself, be the painter. I-try naman nating i-paint yung binasa natin kanina sa Isaiah 11:6-10. Una, ang sabi doon, the wolf dwells with the lamb. Ibig sabihin, nakikipamahay siya, namumuhay siya, kasama yung tupa. Hindi lamang basta tupa, kordero, yung baby. No, yun yung masarap ilitsyon yun, yung mga maliliit. No? Yung cute-cute naman ito, ang cute-cute mo. Tapos mamaya nililitsyon mo na. Yun eh. No. Cute-cute pala ha. Ayan. So imagine that, yung wolf, favorite niya ang lamb eh. Especially yung mga maliliit, kasi, yun yung mga, masarap yun eh. Kaya nga sa lechon na lang, yung mga maliliit ang pinipili eh. Di ba? Imagine that, yung wolf na supposedly kinakain niya yung kordero, namumuhay siya. Happily ever after, kasama yung maliit na tupa. Hindi lamang yun. Now paint this. The leopard lied down with the young goat. Ito naman, kumbaga para silang nasa parang yung dalawa, yung leopardo saka yung kambing, at nakatingala sila sa langit, na tinitignan nila yung mga stars. Yun naman ang eksena. Namamahinga, nagpipiknik yung dalawa, at tinitignan ng kawalan. Sa other story kasi, hindi pwede yung ganon. Yung leopardo lang ang makikita ninyo, sa sobrang kabusugan niya, nakahiga siya. At yung kambing nasa loob ng kanyang katawan. Pero this time around, hindi. Kasama yung kambing, nag-i-enjoy sa creation ng Lord. Hindi lamang yun. The calf and the young lion and the fatling together. Ito yung mga fatling, ito yung mga pinataba para kainin. Kasi bago mo katayin, patabayin mo muna ng konti. No? Ano pa gusto mo kainin? Ito, sige lang. Ano pa? Sige lang. Tapos maya, niluluto mo na siya. Siya naman kakainin mo. Yun yung mga fatlings, pinapataba para kainin. At ang kwento dyan, kasama sila ng leon. No? 3 sila naglalakad. Namamasyal sa parang. No, namamasyal sa parang. Ang saya-saya nila, nagkakandirit habang pinapanood yung mga paghampas ng puno, yung pagbaba ng dahon, nakikinig sila sa awit ng mga ibon and so on and so forth. At hindi lamang 'yon. A little boy leads them. Yung 3 'yon, nililid sila ng isang maliit na bata. Walang normal na tao, nahayaan mo yung anak mo mag-alaga ng leon. Siguro yung baby, yung kuting na leon, pwede pa siguro. Pero pag lumaklaki yan, 1 taon lang, 1-year-old na leon, yung anak mo wala na siya. Isang lunok lang yon. Pero sa picture na ito, yung bata, yung little boy, nililid sila. No, nililid sila. Ngayon pa lamang mapapansin niyo, fairy tale ba ito pag-uusapan natin? Nababasa ko siya sa fairy tale. And you know what? Yung mga fairy tale na yun kasi may pinagbasihan din. No? Hindi kasi the scripture itself. No? Sa nila kinuha yung mga kwento na kung saan yung mga animals nagsasalita. Sa Biblia, siyempre, yung donkey nagsasalita sa Biblia eh. Ang pinagsimulan din ng mga yan, naalala bigla ni Rodmar tuloy. Diba? May naalala siya eh. Kakain ka sana, biglang nagsalta sa yung isda, nagmamakaawa. Hindi lamang yon. Oops. The cow and the bear graze. Hindi lamang yon. Their young lie down together. Magkakabarkada sila, magkakaibigan. Yung prey, saka yung predator, magkakaibigan sila, pati ang kanilang mga anak. Napaka-fairy tale-ish, At ito ang pinaka-fairy tale-ish talaga. Na out of this world, kung isipin mo, sa human point of view. The lion eating straw like the ox.
Yung layon, ang kinakain damo. Naging vegetarian yung layon, di ba? Mali eh. Di pa pepaint mo siya, layon kumakain ng damo. Ano to? Layon, kumakain ng damo. Basura yan, basura yan. Saka nakakita ng ganyan. Yes, there will be. There will be. At hindi lamang yon. Nursing child, yung mga malilit na bata, like Cyrus, like TJ, placed by the hole of the cobra. Naglalaro siya ng Jolene, yung isa sa butas na malaki, may mga cobra doon nanonood. No? At wala lang. No, naglalaro yung si TJ, naglalaro si Cyrus na mayroong kapayapaan sa tabi mismo. May mga cobra naman sinusundan yung ano, no? Yung Jolene or what? Cobra pa, tatabihan mo? Siyempre hindi pwede. At the wind child, yun lamang kahiwalay pa lamang sa kanyang mami, puts his hand on the viper's den. Suot-suot lang niya yung kamay niya dun sa lungga ng mga ulupong, hindi siya tinutuklaw. Baka ginagawa pang sa buhok, pantali sa buhok ng ahas. Kaibigan niya, kumusta ka na dyan? No? Napaka fairy tale-ish, ano? And yet, nasa Isaiah 11 yan, 6-10. Walang ibang pinanggalingan yung imagination ng mga fairy tale writers, kundi the Bible itself. Yun nga lang ang pagkakapresent nila in a different way. Pero kung tutuusin, kung babasahin natin ang Biblia, which is the real thing, which is historical, yes, those things really happen. Ngayon, doon sa nakita natin na yun, doon sa paint na yan, sa ipinainting natin na yan, sang-ayon dyan sa ating mga binasa, what picture will you get? Pagtapos mo, mukha mo rin pala. Tapos na po! Tapos ipakita mo, mukha mo rin, selfie. Hindi, syempre. Hindi. What picture ang makukuha mo matapos mong ipinta yung ating mga dinescribe kanina, which is written in the Bible? It is the picture of a perfect world under the rule of the Lord Jesus Christ. Siya po yung tinatawag na the root of Jesse. Sino si Jesse? Siya yung tatay ni David. Sino si David? Siya yung tatay ni Solomon. And Jesus Christ is the root of David. Siya talaga yung pinagmulan ng salin lahi ng mga hari, at mula sa saling lahi ng mga hari na kung saan siyang pinagmulan, doon din naman siya nanggaling. Yun yung something na hindi maintindihan ng mga Pharisee. Kung talagang anak ni David, yung darating Messiah, di ba? Bakit sinabi sa kasulatan, nagmula sa kanya si David? Saka nakakita ng ganun. And yet it really happened. Jesus Christ is the root of David, at mula sa kanya, nagmula yung salinlahi ng mga hari, at mula sa salinlahi ng mga hari na nagmula sa kanya, doon din naman siya lumabas. Hindi lumalabas ang kingship sa pamilya ng Diyos. God is always the King. At marapat lamang sa klase ng future na meron ang planetang ito under the rule of our King, the Lord Jesus Christ, marapat lamang na siya yung tinatawag na eternal King ng bawat isa sa atin. Doon po nakikita natin in a glimpse what will happen in the future. At me, personally, nung mabasa ko siya, napakalayo nung inihanda ng Panginoon sa atin sa mundong ginagalawan natin ngayon. Pero in a special way, ang Panginoon, even though we are in the midst of troubles, in the midst of violence, in the midst of darkness, in the midst ng kawalang pag-asa, no? We are still experiencing a glimpse of heaven in our personal lives now. Ipinararamdam ng Panginoon. Ano man yung ini-enjoy mo ngayon, anak, that is nothing compared sa pagdadalahan ko pa sa'yo later on. Kaya nga sabi ni Paul, di ba? Yung ano man nararanasan natin ngayon, hindi may ikukumpara sa glory which is to come na ating mararanasan pagdating ng ating Lord. So we are more than blessed, mga kapatid. We are more than blessed. According sa Biblia, kayo po, yung mga lalaki, mga prinsipe. Kayo mga babae, mga prinsesa. Because we are part of the kingdom. We are God's children. Our King is our Father. So we are princes and princesses. Yes, we are. Kaya lang, huwag niyo naman siya abusuhin na gusto mo princess ang pangalan mo. Princess Charmaine, kumain ka na ba? You know. But we are sa mata ng Panginoon, mga prinsipe at kanyang mga prinsesa. Ngayon po, doon sa binasa natin kanina, what strikes me the most ay yung sinabi sa isang verse. Balikan ko po lang mabilis. Ang sinabi doon sa verse 9,
They will not hurt. Bakit ganun ang mga animals? They are acting strange. Bakit napaka-peaceful nila? Bakit hindi sila nagpapatayan or what? Verse 9, they will not hurt or destroy in all my holy mountain. Why? For the earth will be full of the knowledge of the Lord as the waters cover the sea. Ang keyword, the knowledge of the Lord. Hindi sinabing the knowledge about the Lord, but it's the knowledge of the Lord itself. Peace reigns among creations because of the knowledge of the Lord. Kaya nga po yung mga taong babad sa Biblia, expected to be at peace with each other because of the knowledge of the Lord na kanyang nababasa sa aklat. Yun ang isa sa bunga ng mga tunay na nagbabasa ng Biblia, at peace with all. Kasi according sa Biblia, the Word is the Spirit. Ang pagkain ng Espiritu rin, syempre. And that is the Word, na siya rin naman ang siyang nagbigay. Na habang tayo nagbabasa ng Biblia, we are feeding our souls at napapalakas ang ating Espiritu. At habang lumalakas ang ating Espiritu, tumataas ang antas ng ating knowledge about the Lord, nagkakaroon tayo ng peace with each other. Hindi lamang syempre peace ang pinag-uusapan natin. The knowledge of the Lord brings forth, una syempre yung peace na nakita natin kanina. Hindi lamang yon. The knowledge of the Lord brings forth love. Kasi imposible namang merong kapayapaan kung walang love. Imposible namang merong love kung walang peace. So they walk hand in hand. Nakita natin kanina kung paano mamuhay yung mga layon sa kayang mga tupa. How they dwell together in peace and harmony. Kaya nga po ang kasama sa knowledge of the Lord ay yung tinatawag na harmony. At yan, dapat nakikita sa atin. Pag sinabing harmony, hindi ibig sabihin nun, pag pula ang suot ni Kuya Lemuel, dapat pula rin ako para may harmony kami. Of course not. Pwede mong isuot lahat ng kulay na gusto mong isuot. No? Kundi harmony of the heart, harmony of the mind, harmony of the soul. Yun ang pinag-uusapan natin. Regardless, kanina nga nakita natin, meron bang harmony sa isang larawan kapag nakita mo layon, tapos maliit na tupa, magkatabi? Where's harmony in that? Malayo sila sa isa't isa eh. Pero their hearts, their minds, because of the knowledge of the Lord, may harmony yung layon saka yung tupa. Yung batang naglalaro ng Jolene saka yung cobra, they have harmony. Pero they are totally different to each other. Totally different. Kanina sa binasa natin, maalala natin, kahit pa paano, makikita natin in a glimpse what Eden was. Because that was paradise. Bago magkasala sa Eva at si Adan, ganun kasi ang sistema, ganun ang sitwasyon. No? Ang alagang pet ni Eve, leon. Ang alagang pet ni Adam, na kung gugustuhin niya, buhaya. No? It really doesn't matter kung anong klaseng creature sila. Pero there was harmony sa Eden. Kaya nga po nung hindi pa bumabagsak ang mga tao because of sin, walang usapan patungkol sa death. Wala kang dugong makikitang lumabas sa katawan ng tao. Wala. Harmony, merong peace, merong love. Hindi, yung mga layo naman kayang itim ng tao eh. Saan mo nakikita yun sa circus? Pero alam mo ba na minsan yung trainer ng layon kinakain ng layon mismo? Pabalat bunga lang yun. Trained lang kasi trained. Iba yung from the heart, talagang maamo yung layon dun sa tao kasi tinrain mo lang siya na maging maamo sa'yo. Kaya nga po merong loophole. Pero dito sa pinag-uusapan po natin ay glimpse of paradise na meron noon at magkakaroon ulit sa mga susunod na mga panahon. Hindi lamang yon. Siyempre kung meron yung mga yan, merong joy. Kaya nga namamasyal nga yung bata na maliit, nililid nga niya yung tatlong animals na magkakaiba eh. Dapat sa totoong buhay nagkakainan sila tapos yung bata tumatakbo na eh. Pero hindi, no? Merong tinatawag na joy. Namamasyal sila, walang problema, nothing else matters, ika nga. Of course, that is a perfect kind of life. A perfect harmony, perfect relationship between creatures. Perfect. At hindi lamang yun, meron ding tinatawag na righteousness.
Hindi lamang yon, may tinatawag na holiness. Hindi lamang yon, mayroong tinatawag na respect. Nung araw po, sa Garden of Eden, nag-i-exist lahat yan before the fall. But when Adam and Eve fell, everything changed. Kung paano puro light lahat, puro puti lahat, biglang naging itim. Nagkaroon ng darkness. Just like the heart of Lucifer. Nang likhain ng Panginoon si Lucifer, siya yung pinakamagandang anghel ever. No? Si Lucifer daw yung merong access. Kumbaga sa tabernakulo, meron siyang access sa Holy of Holies. Nakakausap niya talagang Panginoon, nakakapagpaikot-ikot siya sa trono ng Diyos. Walang sino mang anghel na pwedeng gumawa yun unless ang Lord mismo magbigay ng access. At si Lucifer, ganun siya. Hindi lamang yon, no? He leads the worship in heaven. He leads. At ang sabi sa aklat ng Isaiah, until one day, no, mayroong sumibol, nakadiliman sa kanyang puso. Someone who were created perfect, created Satan in himself. Hindi nilikha ng Panginoon ng demonyo. Hindi nilikha ng Panginoon ng diablo. Ang nilikha niya sa Lucifer, holy, righteous, perfect angel. Until that perfect angel, sa kanyang sarili, mayroong sumibol na kasalanan. Yung tinatawag na darkness. At yun mismo yung pumasok sa mankind. Because of that one wrong choice na ginawa ni Adam saka ni Eve. Ano ang nangyari? Nung magkasala si Eva at si Adan, bukod dun sa alam na nating kwento na nagkaroon silang ng malay na sila'y hubad, no? What? Of course, we lost that knowledge at the fall of man. Perfect ang knowledge ng araw. Perfect ang knowledge nila about God kasi nag-uusap sila ng harapan. Namamasyal sila sa hardin. Di ba? Yun ang kwento sa Genesis. Ang Diyos at yung unang couple, si Adam, ang unang couple, namamasyal sila. They are talking to each other straightforward like that. Walang sikreto dito, Adan. Everything is open for you. There's no such thing as secret. Ganun sila ka-open ng Diyos by that time. There's no such thing as question mark those days. Only periods and only exclamation points. Exclamation marks. But after the sin, then comes the question marks. Kasi marami ng mga bagay na lingid sa kaisipan ng tao. Kaya nga, after that, nang palayasin ng Panginoon ang mga tao sa hardin, nung yung mismong knowledge itself naputol, the knowledge of the Lord, what happened? We have to be reminded every day. Napansin ba ninyo? Bakit kaya ganun? Parang kanina lang kami nag-aral eh. Kumain lang ako, nalimutan ko na eh. Napansin niyo ba yon? Kung gaano kabilis mawala yung knowledge sa atin? Na kanina lang kayo nag-aral, nung tinatanong ko, ano nga pala pinag-aralan kanina? Basta bagoong yung narinig ko eh. May nagkukwentuhan kasi ako nululutuin, ang nakats ng tenga niya, yung bagoong, yung pinag-aralan na kahaba-haba, nawala na kaagad. Ganon tayo, because of sin. Yung knowledge, talagang na-cut off kaagad. That is one of the bunga ng kasalanan. Ang bilis nating mawalan ng knowledge about our Lord. So we have to be reminded each and every day. All of us, walang itchapwera. Even Paul, even Peter, lahat sila. Because of that, we have to be reminded each and every day. Samantalang nung araw, hindi. They have perfect knowledge about God dahil naglalakad sila na magkakasama sa hardin ng Eden. Ano naging bunga nun? God has to reveal Himself to us day after day. He has to remind us every day. Kailangan i-reveal niya ang kanyang sarili every day. Patunayan niya nag-i-exist siya every day. Kailangan magpakita siya ng mga signs and miracles every day para maniwala tayo yung He exists. Samantalang noong araw sa Garden of Eden, you totally believe and know God do exist. Because He is there. Lumalakad kasama mo. Kumakain kasama. Nagpipiknik kasama ninyo. But after sin, no more. No more. So habang hindi nire-restore ng Panginoon yung paradise na binasa natin kanina, God has to reveal Himself to us each and every moment of our lives. And we will still have the tendency to forget. Forgetfulness is one of the fruit
ng kasalanan na ating minana, we tend to forget kaagad. In a very, very short moment, we tend to forget lahat ng mga sinasabi, lahat ng ginawa ng ating Panginoon, lahat ng kanyang promises, wala kaagad. Di ba, konting problema nga lang, bagsak na tayo. Konti lang yun, ha? Konting problema, bagsak na kaagad. Kumbaga, nasa na yung mga promises ng Panginoon? Alam mo, maraming promise ng Lord, pero at that point in time, kung bakit hindi mo maalala ni isa, lunod na kaagad tayo sa mga problema. Negative na kaagad ang ating mga pananaw sa buhay. Just for some slight problem. Ganun tayo kabilis makalimot. So God, kinakailangan paalalahanan tayo each and every moment or seconds of our life. So, hanggat hindi pa dumarating yung panahon na yon, mula noon hanggang ngayon, hanggang sa mga susunod na panahon, God will remind us because He has to. Kaya nga kung nineneglect natin ang Bible study, nineneglect natin yung personal study, nineneglect natin yung mga prayer time, mga kapatid, you will forget many things. How can you recall something na you yourself hindi mo na talaga nalalaman? Kaya nga po mahalaga na pinapakain na everyday ang kaluluwa. Pinapakain ng salita ng Panginoon. Kasi kung tayo makalilimutin na, at yung way pa ng Diyos para yung kalimot mo, medyo maibsan, hindi mo pagagawin, lalo ka na magiging malilimutin. The more that you will be susceptible sa attack ng kalaban, na konting kibot, bagsak ka na. Ilang beses natin sinasabi, Jesus, turn your eyes upon Jesus, the author and the finisher of our faith. Lagi ko naririnig yan. Pero darating time, even that person na lagi nagko-quote noon, nasa na siya. Because of sin. Even yung most loved verse natin, pag dumating yung time, you forget. We forget. We fall away. No? We backslide. So, nagagawin ng Panginoon, gagamit siya ng maraming kapamaraanan kung kinakailangan for Him to move heaven and earth for us to be reminded. Maalala yung mga promises, He will do that. Because God loves us so much. He will never leave us, He will never forsake us. So until we all come again to that blissful state, once again, lagi tayong paalalahanan ng ating Panginoon. And let us always heed. Pakinggan natin ang mga paalala ng Panginoon. Huwag lang nating pakinggan, kundi pakinggan natin. Let it be translated sa ating mga buhay. Let it be translated into a conviction for us to follow. Ano man yung naririnig natin paalala mula sa ating Panginoon. Ganun po kahalaga yung knowledge of the Lord. Hindi basta knowledge about the Lord, kundi knowledge of the Lord. Ang ibig sabihin nun, yung knowledge mismo ng Diyos na inilalagay sa iyong puso't isipan. Maganda na meron kang knowledge about the Lord through other people. Alam mo, si Jesus ganito, si Jesus ganyan, si Jesus ganito. Maganda yun, walang problema doon. But you yourself, we ourselves, kailangan first-handedly yung knowledge of the Lord sumaatin. And that is through reading and reading the Scripture. Read the Scripture, listen to the Scriptures. Ano sinabi ng Book of Hebrew? Ang isa sa way, fellowships. Assembly. Do not neglect the assembly. Nagaya ng kaugalian ng marami. Kapag may problema po tayo at hindi tayo dadalo, lalo mo lang pinahina ang sarili mo. Kapag meron kayo nakatumpuhan at hindi na kayo dumalo, lalo mo lang pinalaki ang problema mo. Kapag meron kang sakit spiritually at hindi ka dumalo, lalo mong pinalala yung spiritual mong kalagayan. Those are definitely not the answer. The answer is the fellowship, the Bible studies, the prayer meetings, the respect, yung harmony, yung love, yung peace with each other. Yun ang kailangan natin, mga kapatid, not the other way around. Kasi yung kinuwento natin kanina, yung nabasa natin kwento sa Isaiah, it can happen now, why not? In God's own perfect way, we can have harmony now. Love, peace, harmony, of course, pwede nating maranasan yan. Kung lulobin ng Panginoon, pumunta ka sa zoo, ang bait-bait ng layon, why not? Kung gugustuhin niya. No? Pero huwag natin abusuhin ng Panginoon. Kung totoo yung sinabi mo sa Isaiah, Lord, ito ang kamay ko, oo. Kasalog ng oo. Don't do that. Do not test the Lord. Siya nagsabi, do not put your Lord to the test. Siya ang nagtetest, not us. Saka nakakita, yung estudyante nagbigay ng test sa guro.
Yung guro ang nagbibigay ng exam, not the other way around. Ganun din sa Panginoon. Okay? He can do everything. He can prove himself mightily kung gugustuhin niya. But prerogative niya when, where, how. Okay? Ang sa atin na lamang, put our faith sa ating Lord. Kaya po yung the knowledge of the Lord will bring us perfect happiness and great joy. Yan kasi yung something na wala, especially mga unbelievers. When I say unbelievers, even yung mga religious people na iba ang relihiyon. Because according sa Biblia, there's only one faith, one Lord, one Father, one baptism, one, iisa lang. And we know that is the biblical religion or belief na dinala mismo ng ating Panginoon. Na noong pang-araw, dinala na niya sa aklat ng Genesis. And He perfected that faith nung siya mismo magkatawang tao. And He also perfected that faith nang bumaba ang Holy Spirit sa bawat isa sa atin. That is the one true religion or faith. Yung faith na ang Panginoon mismo ang siyang nagbigay. Yun yung knowledge of the Lord. Kaya nga, hindi ba? Bukod dun sa mga Bible studies, sa prayer meeting, meron pang tinatawag na discernment. Through the Holy Spirit, nagbibigay ang Panginoon ng discernment. Yung ibig sabihin nun, may mga bagay na hindi mo nakikita, totally unaware ka, pero for some reason, you can judge something because of the Holy Spirit. You can say something na wala ka naman doon, and yet, because of the Holy Spirit, you know the things. Kaya po yung discernment, pinagpe-pray din yung Lord, give me a discerning spirit. Kasi dumarating ng time, maraming pagkakataon sa buhay natin, even as we don't know what to do. Ang dami ko naririnig, hindi ko na alam kung ano isipin ko. Pray, Lord, bigyan mo po ako ng discernment sa bagay na ito. Because me, myself, I am boggled. I don't know what to do. Hindi ko alam ang isipin ko. But Lord, you know everything. Give me discernment. Give me the wisdom, the knowledge na kailangan ko sa bagay na ito. The knowledge of the Lord will bring us perfect happiness and great joy. Kanina inawit natin, di ba? Jesus be the center of our church. And that's true. That's right. Dapat lang. But let us walk hand in hand with our request sa Panginoon. Hindi po pwede na ipinagpe-pray natin ng isang bagay like that. Lord, be the center of our life, be the center of our church, while you're not doing anything at all. Live your prayer. Isa pamuhay mo yung mismong ipinanalangin mo sa Panginoon. Lord, be the center of this church, then live. Na bilang ang Panginoon nasa sentro talaga ng simbahan. Lord, be the center of my heart, then live. Na talagang si Jesus ang sentro ng iyong puso. We must walk, our lives must walk hand in hand with our prayers to the Lord. Or else we will be just a mere jokers. We are praying for something na tayo rin naman ayaw natin kumilos in regards na sa prayer na yon. Ang tunay na prayer, ang heartfelt prayer, namumuhay ka sang-ayon sa mismong ipinapanalangin mo. Lord, i-evangelize ninyo ang pamilya ko, and you're not evangelizing them? Come on. Sino ang unang gagamitin ng Panginoon sa sarili mong Jerusalem? Us, syempre. So if we are really praying for our families na makakilala sa Panginoon, then speak the words of the Lord to them. At kapag ginagawa mo na yung dapat mong gawin, Lord, magpadala ka pa ng iba. Hindi antimano, Lord, magpadala ka po ng iba. Wag mo naman ako ituro ka agad, kapatid. Pwede bang ikaw na muna? Pamilya mo naman yan eh. Then, tutulungan kita, why not? So, yung prayer natin, let our lives walk hand in hand with our prayer. Lord, magkaroon po nawa ng peace sa simbahang ito ng GCC. Tapos ang sungit-sungit mo naman, paano magkakaroon ng peace? Lord, nawa po magtulungan ng lahat para sa proyektong ito. Tapos wala ka naman pakialam sa proyekto. No? Natapos nga lahat yung proyekto, hindi mo alam. Minsan nga, may proyekto pala, hindi mo alam. You know? May proyekto palang ganyan, hindi ko alam. Samantalang everyday naman, pinag-uusapan, maraming means for us to communicate, and yet you don't know. So, kinakailangan po us, makipagtulungan tayo sa kalooban ng Panginoon. Nandiyan ang kalooban ng Panginoon, what about our will? Itulong natin ang ating mga sarili. Lord, let your will be my will. Tutulong ako sa inyong kalooban para maganap ang nais ninyong maganap. Definitely, God can do other people. He can use anything or everything. Pero, tayo kasi ang anak ng Diyos eh. Sino ba naman naaasahan ng Panginoon sa ikasusulong ng kanyang gawain? Us, yung mismong mga anak, para sa mga pamilya. Hindi mo pwedeng asahan yung kapitbahay para maisulong ang
pamamahay ninyo syempre. Kayo mismong nakatira sa isang bahay, inside a home, kayo mismo ang magsusulong sabay-sabay. Hindi yung mga nasa labas. Kasi hindi ba nakakahiya yun? Nakakahiya yun. Yung nasa isang bubong, kayo mismo. No, do everything in your power sa tulong ng Panginoon. Iusad ninyo yung mismong inyong sariling mga pamamahay. Kasi ulitin ko po, nakakahiya kung ibang bahay pa ang kikilos to solve yung problema ninyo sa sarili ninyong mga pamamahay. Thoughts to ponder. If we will make Jesus the center of our lives, in our church, buhay natin, at gagawin natin siyang sentro ng ating simbahan, magkakaroon ng ano? Peace, love, harmony, joy, perfection, righteousness, holiness, and respect. Hindi pwedeng mawala ang respeto sa lahat ng relasyon, mga kapatid. Maging sa mag-asawa, you must respect each other. Kasi kung wala yung respeto, hindi magwo-work anumang klase ng relationship. Maging sa ating mga trabaho, if you will not learn to respect your boss, hindi magwo-work ang relationship ninyo. You will be fired. Ganun din po sa atin. Mahalaga po yung respeto na tinatawag. Respeto. God deserves our respect. Saka nakakita ng anak ng Diyos, hindi naman may respeto sa Kanya. Saka nakakita ng mga parte ng kingdom ng Diyos, na yung mismong Diyos na kung saan dun sa kaparte, hindi niya nare-respect. Of course, that will be a big joke. Sa atin, ganun din. Magkaroon po tayo ng respeto sa bawat isa. Respect. Napakalawig po niyan ng salitang respeto. Napakalawig ng nararating ng respeto. Kung meron po tayo niyan, magkakaroon ng harmony sa buhay ng bawat isa. Magkakaroon. And I'm talking about respect na kung saan, in regard syempre sa kalooban ng Diyos. Hindi respeto as in para sa'yo lang. No? Ayoko respeto mo yung decision ko. Kung yung decision mo, sang-ayon sa salita ng Panginoon, nire-respeto ko. Pero kung hindi, then I have the burden to change the way you think ng kasang-ayon sa salita ng ating Panginoon. That picture-perfect scenario started when Christ entered our hearts, changing us from glory to another degree of glory every day. Nasa Biblia po yan. Bawat isa sa atin, binabago ng Diyos from glory to another degree of glory each and every day. Kaya nga po, bilang Kristiyano, we must be a better Christian today than yesterday. And we must be a better Christian tomorrow than today. Because we are heaven-bound. Papanik kasi tayo Hindi pababa. Kasi impyerno yun. Walang Kristiyanong papuntang impyerno. Ang tunay na Kristiyano papuntang langit at nasa taas po yun. So each and every day, isang hakbang ng buhay. Isang hakbang ng buhay pataas. Papalapit tayo ng papalapit sa pintuan ng langit. And we will see the face of the Lord na magbibigay ng sagot sa lahat ng ito na ating kinakaharap nowadays because of that one wrong choice na sinimulan ng ating mga ninuno. So be at peace with each other. Irespeto po natin ang bawat isa. Let's love each other. Magkaroon tayo ng harmony sa lahat ng mga bagay. And we will be perfect sa mata ng ating Panginoon. And righteousness will abound. Nakapag tinignan tayo ng mga tao, which is hindi parte ng simbahang ito, hindi parte ng ating buhay, nakakatuwa ang buhay ng taong yan. Nakaka-bless. Bakit hindi sila sasama? Bakit hindi sila maniniwala sa Diyos na sinasamba natin kung nakikita na sa buhay mismo natin yung Diyos na sinasamba natin? Because if our life is like hell, hindi lang makikita ang Diyos doon. Si Satanas, they will not come. Hindi na sila sasama. Ayoko maging ipokrito katulad nila. Yung ba yung sinusunod ng Diyos, ipokrito? Mabait kapag nasa simbahan, pag nasa labas na, kung manungayaw, ganun na lang. Sa simbahan, upo. Pagdating sa trabaho naman, kung sagot-sagutin yung boss, parang siya ang boss. Ang mata ng Diyos naroon kahit saan. So we really cannot mock God. Kung mukha kang anghel ngayon dito sa loob ng kwartong ito, paglabas mo, nandun pa rin ang Diyos. Alam niya kung nagiging leon ka, o panike or what. God knows. God knows. Okay, so beware. So tandaan po natin, merong perfect place waiting for us. A perfect life. But that kind of life, in a way, in a special way sa tulong ng Panginoon, we can experience now. It can be, it's possible sa tulong po ng Panginoon ng Kanyang Holy Spirit. All we have to do is what? Makikooperate tayo.
sa pagkilos ng Holy Spirit. Makikooperate tayo sa ating Panginoon. Okay? At bilang panghuli, tinatawagan natin ng music team. Pwedeng awitin natin ng For the Last Time, yung inawit nating huling kanta kanina. Bago ako mag-closing prayer, tayong lahat ay tumayo. For the last time, isang pasada, Jesus the center of us. This time around, isa puso natin yung ating aawitin. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be. It's always been you, Jesus. Jesus.
hallelujah. Maraming salamat, Panginoon. Hallelujah, Lord. Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. Oh, maraming salamat, Panginoon, sa inyong pagpapala sa inyong mga anak. Maraming salamat, Lord. You've been blessing us these days, and there will be lots and lots of more blessings which is to come. Maraming salamat, Lord. Kung inaakala namin okay na kami ngayon, meron pang meron pa pang okay ang aming mga buhay. Dahil ikaw mismo nangako, Panginoon. Ikaw mismo nagsabi, Lord, our God shall supply all of our needs according to your riches and glory. And nothing is really too difficult for you, Panginoon. Everything's possible sa inyo, Lord. Yung mga bagay na hindi po namin nararanasan ngayon, we believe, one day, in our lifetime, ipararanas mo sa amin. Ilagay ka lamang namin as being the center of our lives. Bakit hindi niyo ipararanas sa amin ang paraiso now? Bakit hindi namin mararanasan yung kapangyarihan ngayon? Bakit namin hindi mararanasan yung abundant life na ipinangako mo sa amin? Bakit hindi nga kami makakita pang ng mga sakit na pinagaling? We will see, we will experience these things, all of them, Lord. Oras na ikaw talagang ginawa naming sentro ng aming mga buhay. You are the key of everything. Ikaw lamang ang susi, Panginoon. Kaya Lord, I am praying, we are praying, na sa bawat kapatiran ngayon sa mga sandaling ito, umupo ka, Panginoon, sa sentro ng kanilang mga buhay. And our prayer is this, maranasan nila yung pagpapalang hindi pala nararanasan sa tanang buhay nila. For them, Panginoon, to glorify your name. You're always glorified kapag bless ninyo ang inyong mga anak. You're always glorified, Panginoon, kapag maligaya, masaya ang inyong mga anak. Nag-glorify ka, Panginoon, kapag nakikita ninyo merong harmony ang buhay ng bawat isa. Kaya naman po, Diyos, sa itinuro mo sa amin, thank you very much for reminding us yet once again that there are more blessings to come in this life and the life which is to come. Kaya Lord, thank you very much. Ito pong aming samadalangin, Father, in the name of Jesus, sa paggabay po ng iyong Santong Espiritu.